Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una ay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid ay samahan po ninyo kami sa aming serye ng pagtalakal sa aklat ng ating mahal na Sheikh na si Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala na pinamagatan na Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin tata'allaku bi arkanil Islam. So yan po ang ating insyaallah tatalakayin sa mga oras na ito. So ang unang subject insyaallah na ating kukunin ay tungkol ito sa akida. So dito po tayo magsisimula insyaallah sa akida, yung mga bagay na paniniwala o mga dapat nating paniwalaan sa pananampalatayang Islam. So napakahalaga po ng pagtalakay sa bagay na ito sapagkat ito po yung mga pundasyon ng ating pananampalataya na dapat nating paniwalaan at isapuso ng bawat Muslim. So insyaallah ay samahan niyo kami insyaallah at naway bigyan tayo ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtalakay sa aklat na ito at igawad nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. So unang katanungan na itinanong kay Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, sinabi sa kanya na naging talamak sa ilang mga lugar ng Islam yung pagkakaroon ng mga iba't ibang tinatawag nating mga pagsuway o kaya yung mga gawain na hindi naaayon sa pananampalatayang Islam. Minha ma yaka'u 'inda ba'dil qubur. Kabilang dito yung mga bagay na so basahin po natin sa wikang Arabic. Sabi niya, intasharat fi ba'dil mujtama'at al-islamiyya mukhalafat muta'addida. So marami naging talamak sa ilan sa mga sambayan ng Muslim yung pagkakaroon ng mga pagsuway, iba't ibang pagsuway. So kabilang dito ma yaka'u 'inda ba'dil qubur. Minha ma yaka'u 'inda ba'dil qubur. Kabilang dito yung ilan sa mga nangyayari sa libingan. Wa minha ma yattasilu bil halq wal ayman wan nudur. At kabilang din dito yung mga usapin patungkol sa panunumpa. Okay? Yung usapin na ito ay patungkol sa panunumpa. وقد تختلف أحكام هذه المخالفات بينما يكون منها من قبيل الشرك المخرج من الملة. So, yung hatol ay magkakaiba sa mga usapin na ito. So, maaari sa mga usapin na ito ay mapapabilang sa mga bagay na magpapalabas sa atin sa reliyon. Wa ma yakunu duna dhalika. May mga bagay naman na usapin dito na hindi naman papasok dito. Fahabbadha law tafaddala samahatakum bibastil qawl wa bayanil ahkami tilkal masail. So, ang nagtatanong na ito ay humingi kay Sheikh bin Baz na naway kanyang bigyan ng paliwanag ang mga bagay na ito at bigyan niya ng hatol itong mga usaping ito.
wa nasihatun ukhra li'ammatil muslimin, at ganun din yung pagpapayo sa pangkabuuan o pangsambayanang mga Muslim, pangkalahatan, tarhiban lahum min at-tasahul bi amri tilkal mukhalafat, upang sa ganun ay maiwasan nila yung pagsasawalang bahala sa mga bagay na ito na pagsuway. Okay? Wat tahawun bi sya'niha. Yung ang akala nila na ito ay magaan lang na usapin, no? So humingi kay Sheikh bin Baz ng sagot sa bagay na ito. So ang ating Sheikh ay kanyang sinagot ito. So una, ang Sheikh natin ay nagbigay siya ng papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ganun din na ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya, at sa mga taong sinundan yung patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna kathiran minan nas, so ito po yung kasagutan ng ating Sheikh. Fa inna kathiran minan nas tatalabbasu alaihim al-umur al-mashru'a bil umur ash-shirkiyya wal mubtadi'ah hawla al-qubur. So, sabi ng ating Sheikh, marami sa mga tao na hindi nila mapag-iba yung mga bagay na ipinahintulot at mga bagay na ipinagbabawal. Ibig sabihin, hindi naging malinaw sa kanila kung ano yung tama at kung ano yung mali. Okay? Sa usapin ng libingan. Okay? Hawla al-qubur, sa usapin ng libingan. Kama ana kathira minhum kad yaka'u fi syirk al-akbar. Ganun din, marahil sabi niya na karamihan sa mga tao na sila ay nadadala o masasabi nating na ilalagay sa katayuan ng asyirk al-akbar, yung malaking pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung dahilan? Sabi niya, bisababil jahl wat taqlid al-a'ma. Okay? Sabi niya, dahil sa kamangmangan. Yan yung una. Pangalawa, at taqlid al-a'ma. Ibig sabihin nito, yung pagsunod mo na bulag. Okay? Yung bulag na pagsunod. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa ng mga ninuno mo, yung tatay mo, nanay mo, sinusundan mo lamang yun ng walang patnubay, walang matibay na basihan, bagkus kung ano yung sinasabi nila, yung paniniwalaan nila, yun yung ginagawa mo. So yun po yung bulag na pagsunod. So yan ang nakikita ng ating mahal na Sheikh, si Sheikh bin Baz, kung ano yung dahilan kung bakit nila nagagawa ito, dahil sa kamangmangan. So kaya nga ang Sheikh ay sabi niya pagkatapos nito, falwajibu ala ahli al-ilm, ang nauobliga sa mga may kaalaman sa Islam, fi kulli makanin, sa lahat ng lugar, an yuwaddihu linnas dinahum, na kanilang ipaliwanag, okay, ipahayag sa mga tao kung ano ba ang kanilang reliyon, wa an yubayyinu lahum haqiqat at-tauhid. At ganun din, nanaway kanilang ipaliwanag kung ano ba talaga yung katotohanan patungkol sa usapin ng tauhid, wa haqiqat ash-shirk, at ganun din yung katotohanan patungkol sa pagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yajibu ala ahli al-ilm an yuwaddihu lin-nas wasail ash-shirk wa anwa'il bid'ah. At ganun din, nauobliga, isang obligasyon sa may kaalaman sa Islam, na kanilang ipaliwanag sa mga tao kung ano ba yung mga pamamaraan na ito na nagiging dahilan para madala sila sa pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ano yung mga daan, mga pamamaraan para mailagay yung mga tao sa gawain ito. Okay? Wa anwa'il bid'ah, at ganun din yung mga uri ng pamamaraan o
dahilan para madala yung tao sa tinatawag nating pagsunod o paggawa ng bid'a o yung mga bagay na hindi o yung mga bagay na salungat sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saan? Hatta yahdharuha, upang kanilang maiwasan ito. So yun po. So kailangan maipaliwanag ito sa kanila upang sa ganun ay maiwasan nila ang bagay na ito. So yun yung una, mga kapatid. So ang Sheikh natin ay unang-una kanya munang pinayuhan, unang-una yung mga may kaalaman na naway ito ay kanilang ipaliwanag sa mga tao, na ito maging maliwanag sa kanila para maiwasan nila ito. So yun yung una. Nagbanggit ang ating Sheikh ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladina utul kitab, at pagmasdan, sabi ng Allah, at pagmasdan nung kumuha ang Allah ng kasunduan sa mga utul kitab, sa mga angkan ng kasulatan, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, latubayyinunnahu linnas, upang ito ay sabihin mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila itong kaalaman na ito, yung patungkol sa reliyon, yung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taktumunahu, at wag ninyo itong itago. So ang naging problema ay kanilang itinago ito. So hindi nila pinakinggan itong payo sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kumuha sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kasunduan sa bagay na ito, ngunit hindi nila ito isinabuhay. So ito ay pagbabawal, mga kapatid, sa pagtago ng kaalaman. At ganun din, ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, wa qala subhana innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. So tunay na silang mga kanilang itinatago kung ano man yung ibinaba namin sa kanila ng mga malilinaw na mga batayan at patnubay, pagkatapos na ito ay ipinaliwanag sa kanila fil kitab. So ito ay naukol na naman sa mga Hudyo at saka sa mga Kristiyano, na kung saan ipinaliwanag sa kanila, ipinahayag sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung katotohanan, ngunit ito ay kanilang itinago. Okay? Ulaika, ay mapapasa sa kanila ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din yung mga sumpa ng mga manunumpa. So hindi lamang yung sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tatama sa kanila, bagkus lahat ng mga manunumpa ay susumpa para sa kanila. So sabi ng Allah pagkatapos nito, illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Maliban na lamang na silang nagsisi, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslahu, at silang mga gumawa ng mga kabutihan, wa bayyanu, at nilantad nila yung katotohanan, faulaika atubu alaihim, katunayan na ako ay tatanggapin ko ang kanilang taubah, ang kanilang pagsisisi, ang kanilang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana at-tawwabur rahim, at ako, sabi ng Allah, ay laging o ganap na mapagpatawad, ang pinaka maawain. So yun po yung isa sa mga basihan din na nagpapatunay na dapat ilantad natin yung katotohanan, ipahayag natin ito sa mga tao, at huwag natin itong itago. So sabi pa ng propeta, binanggit niya, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, at sino man ang naggabay sa isang kabutihan, katunayan na mapapasa kanya ang gantimpala ng nagsabuhay dito.
So ganun po kadakila yung pagtuturo ng kaalaman. Hinihikayat tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magturo ng kabutihan dahil ang gantimpala nito ay napakalaki. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala aydan alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda, sino man ang naggabay sa isang patnubay, sa isang gawaing mabuti, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, ay mapapasa kanya ang gantimpala ng katulad ng gantimpala ng mga sumunod sa kanya. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, na hindi ito maibabawas na ni katiting man sa kanilang gantimpala. Wa man da'a ila dalalah, at sino man ang gumabay o nagdala sa isang tao para sa isang pagkaligaw o sa isang tinatawag nating kasamaan, kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu, ay mapapasa kanya rin ang kasalanan na katulad ng kasalanan ng mga sumunod sa kanya. So ganyan po, no? So hindi lamang yung nagturo ng kabutihan ay mapapasa kanya yung gantimpala ng katulad ng tinuruan niya. So ganun din po, yung nagturo naman ng kasamaan ay katunayan mapapasa kanya rin yung kasalanan ng taong sumunod sa kanya. So ganyan po dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, makatarungan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagkakaloob niya sa atin kung ano yung bagay na nababagay sa atin. So wa fi sahihain an Muawiyah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, at ganun din sa aklat ni Al-Bukhari at saka ni Muslim, yan po ang sahihain, na naiulat ni Muawiyah radhiyallahu anhu, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi, mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, annahu qala, na kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, sino man ang gustuhin para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, ay ipapaunawa sa kanya ang tunay na reliyon. So ito ay paghihikayat, mga kapatid, ng paghahanap na tayo ay habang tayo ay naghahanap ng kaalaman, nagsasaliksik ng kaalaman, at pinapaunawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay niyang reliyon, ay katunayan na tayo po ay palaging nasa kabutihan. Yan po ang isa sa paghihikayat natin sa pagsasaliksik ng kaalaman. Wal ayat wal ahadith fi da'wa ila nashri'in wa targhibin nas fi dhalika wa tahdhir min al-i'rab wa kitman al-ilm kathira. At pinaliwanag ng ating Sheikh na sabi niya na ang mga basihan patungkol sa usapin na ito, na kung saan yung paghanap ng pagbibigay ng pagpapahayag ng kaalaman, paglalantad ng katotohanan, okay? At ganoon din yung pagbabawal ng pagtago nito, ay yung mga basihan patungkol dito ay napakarami, sabi ng ating Sheikh. So binanggit lamang ng ating Sheikh bin Baz yung mga ilan sa mga basihan nito mula sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang, mga kapatid, inshallah ay tatalakayin pa natin yung iba pa niyang kasagutan patungkol dito. So yun ay yung nabanggit natin ngayon, ay yun ay isa lamang sa mga yun yung unang bahagi ng pagsagot niya sa bagay na ito. Inuna niya yung pagpapayo sa mga may kaalaman na ito ay kanilang dapat ipahayag, ilantad sa mga tao, at wag nila itong itago. Hanggang dito na lamang, mga kapatid. Naway tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.